Nagsisimula ang Season 2 sa punong himpilan ng Turkish Army, kung saan sinabi ng babaeng komando na si Yasmin sa kanyang general na ang kanyang team ay nasa alang-inang sitwasyon. Sa isang panig ay may bomba, at sa kabila naman ay papalapit na ang hukbo ni Albert, habang ang parehong grupo ay naghahanda na ring umatake sa kanila gamit ang mga machine gun. Tinanong ng General si Komando Yasmin kung ilan ang miyembro ng kanilang hukbo. Sinabi ni Yasmin na may isang squad team sila na may kabuuang 11 tao, kabilang si Komando Karen at 2 sniper. Sinabi ng General na sapat na ang squad team na ito para burahin ang grupong iyon. Sa kabilang banda, ipinakita na tumatakbo ang babaeng sniper at sinabi kay Karen na papalapit na si Albie kasama ang kanyang malaking hukbo. Pagkatapos, dumating ang isa pang komando at sinabing puno ng bomba ang sasakyan at 4 na minuto na lang ang natitira sa countdown. Nang marinig ito, nagsimulang hanapin ni Karen ang babaeng nagdala ng sasakyang may bomba roon. Nakita nila na sinusubukan nitong tumakas habang may kasamang lalaking hostage mula sa convoy. Ngunit nang harangin siya ni Karen, binaril niya ang lalaki sa kamay at tinakot ang lahat, na kung sino man ang lalapit kahit isang hakbang, ang susunod na bala ay itutok niya sa ulo. Pinatigil ni Karen ang lahat. Dahan-dahan namang lumapit ang babae sa sasakyan at sumakay sa kotse kung saan naroon ang bomba. Umalis siya sakay nito, ngunit bago siya umalis, sinadya niyang ihulog ang kanyang cellphone para malaman ni Karen kung sino siya. Sa cellphone na iyon ay may mahahalagang impormasyon tungkol sa teroristang si Albert. Pagkaalis ng babae, sinimulan ng buong team ni Karen ang ligtas na paglikas ng lahat ng nasa convoy. Doon naman, sa sasakyan ng hukbo ni Albert, makikita natin ang isang pinuno na nagngangalang Salman. Siya ang leader ng buong grupo, at si Albert ang pinakamalapit sa kanya. Samantala, ang parehong babae ay dumiretso sa harap mismo ng hukbo ni Salman, ngunit hindi siya huminto at patuloy lang sa pagmamaneho. Sa kabilang panig, ang squad team ay naghihintay sa malayo na parang mga sniper, pinagmamasdan ang convoy. Nakita nilang huminto ang sasakyang may bomba sa harap ng hukbo ni Salman. Sa mismong sandaling iyon, isang malaking pagsabog ang naganap, at lahat ng naroon, kabilang ang buong hukbo ni Albert, ay nasawi sa apoy. Dahil sa pangyayaring iyon, nakaligtas si Karen sa 2 napakapanganib na banta nang hindi man lang kumikilos. Ngunit napagtanto ni Karen na ang panganib ay hindi basta-bastang umaatres, at mas malalaking panganib pa ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Kaya, sinuri niya ang cellphone na itinapon ng babae. Doon nila natagpuan ang isang video file ni Salman. Mula sa video na iyon, nalaman nila na ang babae palang ito ay ipinadala mismo ni Salman kasama ang bombang iyon. Lubhang nag-alala si Karen dahil sa pangyayaring ito. Ang dahilan ay kung alam na pala ng babae na may bomba sa sasakyang iyon, bakit pa niya dinala ito at inatake si Salman? At kung hindi naman napatay si Salman sa pagsabog na iyon, siguradong hindi titigil ang kanyang hukbo. Kaya inutusan ni Karen ang kanyang team na kumuha ng mas matibay na posisyon. Ngunit sa susunod na eksena, ipinakita na buhay pa rin si Salman. Sa katunayan, nang makita niya ang sasakyang may bomba na papalapit, agad siyang bumaba at tumakbo pabalik. Bumalik siya sa kanilang base at tinanong ang lahat kung sino sa kanila ang nagtatrabaho para sa Turkish Army, dahil may mga lihim ng kanilang base na lumalabas. Doon, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Muhammad Qadri at sinabi na ang ginagawa ni Salman sa ngalan ng rebelyon ay mali at laban sa bansa. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Salman, agad nitong hinugot ang kutsilyo mula sa kanyang bewang at sinaksak sa leeg si Muhammad. Pagkatapos nito, tinakot niya ang lahat na kung may gagawa muli ng ganitong pagtataksil, mas malagim pa ang sasapitan nila. Sa susunod na eksena, ipinakita na hindi talaga namatay sa pagsabog ang misteryosong babae. Ang pangalan niya ay Denzi. Sa flashback, nalaman natin na noong papunta na siya kay Salman sakay ng kotse, tumalon siya palabas bago pa man sumabog ang sasakyan at nagtago sa likod ng bundok. Dahil sa matinding uhaw, uminom siya ng tubig na naipon sa lupa. Pagkatapos, napansin niyang may 2 terorista ang paparating para hanapin siya. Agad niyang kinuha ang baril, ngunit napagtanto niyang isang bala na lang ang natitira. Kaya pumulot siya ng bato at inihampas ito ng malakas sa ulo ng isang terorista. Pagkatapos, ginamit niya ang nag-iisang bala para patayin ang isa pa. May isa pang nakaligtas at umatake sa kanya, ngunit sa gitna ng laban, napatay rin niya ito gamit ang kanyang rifle. Pagkatapos nito, hinubad niya ang damit ng terorista, sinuot ito, at umalis sa lugar. Samantala, ipinakita naman ang ama ni Karen sa sementeryo, nagdidilig at nag-aalaga ng mga bulaklak sa puntod ng kanyang panganay na anak. Habang ginagawa niya ito, may isang taong nakatayo sa kanyang likuran at tahimik na sumusunod sa kanya.
Sa kabilang banda, ipinatawag ni Karen ang kanyang team at sinabi sa leader ng convoy na hindi pa tapos ang kanilang panganib. Kaya mananatili silang nakaantibay roon sa loob pa ng ilang araw. Samantala, nakarating si Denzi sa tagwan ni Salman at tinutukan siya ng baril. Nang matuklasan ni Salman na buhay pa pala siya, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Denzi. Kalaunan, na-overpower at nahuli nila siya. Sa buong season, ipinakita ang babaeng ito bilang isang misteryo. Hindi pa rin isiniwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang manatili ang kilig at tensyon ng serye. Malalaman lamang ang kanyang tunay na katauhan sa pinakadulo ng palabas. Samantala, sa gabi, ipinakita na nagkalat sa bundok ang team ni Karen at nagbabantay gamit ang night vision. Sa convoy sa ibaba, may isang matandang lalaki na nagkukwento kay Karen at sa kanyang team tungkol sa kasaysayan ng convoy na iyon. Sinabi niya na ang kanyang mga ninuno ay dating naninirahan sa Turkey. Ngunit sa isang punto, pinalayas sila sa lugar dahil siya ay tumutol sa terorismong ito. Pagkatapos nito, sinakop ng isang grupong terorista ang lugar na ito at nais nilang ikalat ang terorismo dito sa pamamagitan ng ilegal na pagkontrol. Kasabay nito, lumapit sa convoy ang isang bata na may dala nilang watawat at sinabi na ito ang kanilang pambansang watawat. Sinabi niya na bukas aakyat siya sa tuktok ng bundok at iaahon ang watawat dahil ito ang inang bayan ng kanyang mga ninuno. Nang marinig ang kanyang pagkamakabayan, natuwa sina Dimi at Yasar sa loob. Gayun din, pagkatapos magbantay sa buong gabi, pagdating ng umaga ay nakipag-ugnayan si Commander Yasman kay Karen mula sa punong himpilan ng Turkish Army. Isinalaysay ni Karen sa kanya ang lahat ng nangyari hanggang doon. Ngunit sinabi ni Yasman na ang kanyang buong grupo ay nagbabantay sa hukbo ni Salman 24 na oras araw-araw gamit ang mga drone. Kung buhay pa si Salman, malalaman iyon ng kanyang team. Kaya ilang araw lamang pagkatapos ay inutusan si Karen na umalis kasama ang kanyang team. Sa kabilang banda, naghahanda si Salman na bitayin ng sabay-sabay ang 7 tao sa kanyang tagwan na nagtaksil sa kanya. Kasama sa listahang iyon, ang babaeng si Denji. Nahuli rin ang 6 pang tao doon. Tinali ng grupo ni Salman ang mga ito at dinala sa platform ng bitayan. Samantala, sinabi ni Karen sa pinuno ng convoy na natanggap niya ang utos mula sa itaas na kailangan na nilang umalis mula rito. Kaya nais ni Karen na magpaalam. Habang nag-iimpake ang iba niyang kasamahan, may isa sa kanyang mga komando ang nakapansin ng taong tumatakbo papalapit mula sa malayo. Nang humiling ito ng pahintulot na barilin ng tao, pinigilan siya ni Karen. Dumating ang lalaking iyon sa convoy at sinabi na hindi patay si Salman, bagkus, bumuo siya ng mas malaking hukbo at naghahanda ng umatake. Ang batang ito ay isa sa mga nasa listahan ng bitayan na hindi nahuli ni Salman kaya nakatakas at nakarating dito. Nang marinig ito, lalo pang nagulumihanan si Karen. Sa sandaling iyon, tumawag mismo si Salman kay Karen gamit ang kanyang satellite phone. Sinabi niya kung paano niya naisip na patayin siya gamit ang kanyang sariling bomba, at tinawag na walang halaga ang mga tulad ni Karen sa harap ng kanyang gang. Hinamon siya na kung may tapang ay lumapit siya sa kanya at iligtas ang mga tao mula sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng lahat ng ito, umakyat ang maliit na batang may dala ng watawat patungo sa bundok. Tawag-tawag si Karen sa kanya mula sa likuran, ngunit nauna muna siyang umakyat at inilibing ang watawat doon. Sa puntong iyon, dumating ang gang ni Salman at binabaril ang dibdib ng bata ng isang putok. Naabutan ni Karen at ng kanyang team ang bata ngunit patay na ito. Naalala ni Karen ang kanyang kapatid na aksidenteng napatay niya gamit ang sarili niyang baril. Tumakas ang mga terorista at hinanap sila ni Karen at ng kanyang team, pinagbabaril nila ang mga tumakas at tuluyang napatay ang lahat. Kinuha nila ang bangkay ng bata at dinala pabalik sa convoy, lahat doon ay nagbigay-pugay sa kanya ng may luha sa mga mata at nagbigay ng respeto. Pagkatapos, inilagay ni Karen ang watawat sa dibdib ng bata at tinakpan siya. Sa kabilang dako, ipinakita na hinahabol pa rin ng mga terorista ang ama ni Karen. Ngayon, habang sinusundan, nakarating sila sa bahay ni Karen. Nang buksan ng ama ni Karen ang pinto, ipinakilala ng dumating na lalaki ang sarili bilang matagal ng kaibigan ni Karen at humiling ng pahintulot na makapasok. Pagsapit niya sa loob, humingi siya ng tubig mula sa ama ni Karen, parang nais niyang inumin ang parehong tubig. Kasabay nito, umabot siya ng baril mula sa kanyang jacket. Samantala, ipinadala ni Salman kay Karen ang isang video file. Ipinapakita rito na pinagkakabit niya ang 7 tao sa platform ng bitayan at inuulit-ulit niyang ni-record at ipinapakita ang video kay Karen. Sinabi ni Salman na plano niyang pilitin si Karen na patayin ang kanyang sariling kapatid gamit ang sariling kamay, upang maintindihan kung gaano kapanganib ang makipagsabuatan sa kanya.
Sinabi pa niyang pinatay ni Karen ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, si Albert, at ngayon ay siya na ang magpapahirap sa mga inosenteng tao at papatayin sila. Kung nais iligtas ni Karen ang mga ito, dapat siyang sumuko sa gang ni Salman. Nang makita ito, sinabi ng isang komando na si Sirhan na dadalhin niya ang buong komando mula sa Turkey at tapusin ang gawain doon. Ngunit pinigilan siya ni Karen at sinabi na kung patayin nila si Salman nang mabilis hindi nila maaabot ang ugat ng problema. Sapagkat ang leader ng grupo ay si Salman, ang mga leader ay hindi gumagawa ng mga ganoong tuwirang gawain. Kaya sa paghila sa mga tagasunod ay madaling matutunto ng ulo ng grupo, at dahil ang galit ni Salman ay personal lamang kay Karen, siya lamang ang dapat humarap sa kanya. Ngunit nang marinig ito mula sa kanya, wala ni isa sa kanyang koponan ang sumasang-ayon. Sabi niya na sasali rin siya sa misyon ng pagpatay at sabay nilang aalisin ang grupong ito. Sa parehong oras, dumating ang isang tenant roon sa pamamagitan ng helikopter. Humingi siya ng impormasyon tungkol sa inyong team. Nang malaman din niya na napakapanganib ng sitwasyon dito, ipinaliwanag niya kay Karen na huwag siyang umalis mag-isa sa misyon na ito. Ngunit hindi handang makinig si Karen sa kanya sa anumang paraan. Kaya bumalik ang tenant at isinumbong kay Yasmin ang lahat. Ngayon sinabi ni Yasmin sa kanyang general na pupunta si Karen upang harapin ang napakalaking gang na iyon ng mag-isa nang walang anumang backup. Sabi ng general na matigas ang ulo ang batang ito mula pa noon. Hindi siya makikinig sa kahit sino. Kaya inutusan si Yasmin na bantayan siya gamit ang drone. Samantala, naghahanda ang lahat at pinagsama ang kanilang emergency gear at mga armas para labanan si Salman. Suot ng bawat isa ang hazmat vest at kumuha ng kabayo mula sa convoy at nagtungo patungo sa hideout ng mga terorista. Pagkalipas ng ilang sandali, habang malapit nang mag-utos si Salman na bitayin sila, may lumabas na walang sinasakyang kabayo sa harap ng platform ng bitayan. Maaaring hindi maintindihan ng marami ang nangyayari, ngunit isang babae na nagngangalang Dance ang nakakaintindi ng eksakto kung ano ang magaganap. Bago pa man makasagot si Salman, isa-isa siyang pinagbabaril. Isang grupo ng mga komando ang pinuputol ang mga lubod ng bitayan at ang isa pang grupo ay nagpatuloy sa pagbaril at pagpatay sa gang ni Salman sa kadiliman. Sa loob ng 3 minuto, naubos ng commando force ang lahat ng terorista. Habang sumusulong sila, nagsimulang tumakbo si Salman dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Ngunit paglabas niya, 2 komando naman ang lumitaw mula sa kakahuyan at inatake siya. Marami sa miyembro ng gang ni Salman ang nadapa, at ngayon ay nakatayo na si Karen ng diretso sa kanyang harapan. Walang sinabing salita, inilagay ni Karen ang tanikala sa paligid ng kanyang leeg. Samantala, matapos mapatay ang lahat, sinamantala ng isang babae na nagngangalang Dance ang kalituhan at nakatakas sa pamamagitan ng isang tunnel. Sa kabilang banda, ipinakita na hinuhold pa ng isang lalaki ang ama ni Karen bilang bihag na tinutukan ng baril. Pagbalik ni Karen sa convoy dala si Salman, tumawag ang kanyang ama at nalaman niyang may kumuha ng kanyang ama bilang bihag. Ano ang gagawin ni Karen ngayon at paano niya ililigtas ang kanyang ama? Ang mas malaking tanong, sino ang lalaking iyan? Ang batang ito ay sariling anak ni Salman na ang pangalan ay Deghan. Dahil alam ni Salman kung gaano mapanganib ang mga Turkish komando, siya ang nag-send ng kanyang anak bilang backup upang atakihin ang mahina niyang bahagi, ang pamilya. Ngunit hindi papatalo si Karen. Kaagad niyang pinadala si Yassin kasama ang isang sniper papunta sa bahay ng kanyang ama. Na-detect ni Yassin ang kalaban mula sa distansya at inutusan ang sniper na putulin ang target. Nang tumama ang bala kay Abdeghan, napalingon ang bala sa kamay niya lamang. Naunawaan niyang may sniper na naruroon. Para iligtas ang sarili, iniwan niya ang ama ni Karen at tumakas. Pagkatapos nito, tumawag si Yassin kay Karen at kinumpirma na ligtas ang kanyang ama. Umuwi si Salman Sandigan sa pamamagitan ng taxi at dumating sa ibang estasyon. Nang makita ng tsuper ang dugo at ang saksak sa kanyang kamay, naging kainahinala ito ngunit hindi nagsalita, bumaba lang siya at nagpatuloy. Pagkatapos, naghanap si Degan ng doktor at pinakiusapan na agad alisin ang bala sa kanyang kamay. Samantala, ipinakita si Denji na nag-iimpake ng ilang dokumento sa isang bag sa gubat. Nang dumating ang ilang miyembro ng gang na naghahanap kay Salman, nakita sila ni Denji. Nang gustong atakihin siya, sinabi niya na kung gusto nilang iligtas ang kanilang pinuno, tutulungan niya sila ng buo, dahil siya lamang ang may alam kung saan itinatago ng Turkish commando si Salman. Nang marinig ito, nagkakaroon sila ng tiwala at sinamahan siya. Kinabukasan, bumalik si Karen at ang kanyang team sa convoy at inilibing ang bata ng may respeto at ayon sa kaugalian. Pagkatapos, sinabi ni Karen sa lahat na maaaring hindi na maibabalik ang nawalang buhay, ngunit nasa kanilang mga kamay ang karapatan nilang ipaglaban. Pagkatapos sabihin ito,
hinuli nila si Salman, tinali, at inilagay sa helicopter. Nagsimula na rin ang mga natitirang miyembro ng team na magpaalam sa lahat sa convoy. Bago umalis, tumalikod ang lahat ng komando at binigyan ng paggalang ang convoy, nagpaalam din ang mga tao doon ng may mga ngiting nagpapakita ng pasasalamat. Sa loob ng helicopter, pinag-uusapan nila na dapat mahuli at mapatay si Salmanson sa anumang paraan. Kasabay nito, tinitingnan ni Karen si Denzi gamit ang kanyang binoculars, ngunit hindi sila lumapag doon at nagpatuloy papuntang Turkey. Sinabi rin ni Karen na kailangang bantayan sa ilalim ng surveillance ang anak ni Salman at ang babaeng iyon. Pagbalik nila sa base, unang dinala si Salman sa isang ligtas na lugar, at dumating si Yasmin upang purihin ang kabayanihan ng buong team kasama si Karen. Sinabi rin niya na dahil sa pambihirang misyon nila, lahat sila ay na-promote ng sabay-sabay. Kinabukasan, pinagsama-sama nila ang kanilang mga bagong armas at nagkaroon ng masayang oras bago bumalik si Karen sa kanilang bahay. Habang nagdi-dinner, sinabi ng ama ni Karen, isa-isa ko nang nawala ang iyong ina at kapatid. Kung mawawala ka rin sa akin, wala nang matitira sa akin. Nang marinig ito, naging emosyonal si Karen at niyakap ang kanyang ama. Ipinaliwanag niya na ginagawa niya ito para sa kapakanan ng bansa, at maraming tao ang hindi nagkakaroon ng ganitong pagkakataon kahit gusto nila. Pagsapit ng gabi, habang nakatingin sa mga larawan ng kanyang ina at kapatid, napaluha si Karen dahil sa kanyang pagkakamali kaya wala na sila sa piling niya ngayon. Sa susunod na eksena, ipinapakita na nagkamalay si Digan, anak ni Salman, sa bahay ng doktor. Sinabi ng doktor, alam ko kung sino ka. Ngunit binigyan siya ni Dagan ng pera at sinabihang manahimik. Nang tumanggi ang doktor at sinabing hindi niya tatraderin ang bayan, tinutukan ni Dagan ng gunting sa leeg ang doktor at tinakot itong papatayin kapag ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, ipinakita na naiparating na ng doktor sa Commando Force ang impormasyon na kasama na niya si Dagan, anak ng teroristang si Salman. Pagkatapos nito, ipinadala ang sniper ng commando team upang patayin siya, ngunit nang makita ng sniper na nagbibigay siya ng pera sa doktor, hindi niya binaril si Dagan. Gusto munang malaman ni Yasin kung konektado ba si Dagan sa gang ni Salman, dahil kung oo, ibig sabihin ay may mas marami pa silang kasamahan. Kaya inutusan ang sniper na huwag barilin at sundan lamang siya. Umalis si Dagan mula sa bahay ng doktor at dumating si Yasin upang simulan ang interogasyon kay Salman. Ngunit sinabi ni Salman na kahit patayin siya, hindi siya magsasalita. Sinabi ni Yasin na lahat ay ganyan sa simula, ngunit lahat ay bomb ibigay kapag dumaan sa hot egg therapy, at sabit patiwarik. Kaya pinayuhan niyang magsabi na bago pa ito simulan, para mabawasan ang hirap nila pareho. Tumanggi pa rin si Salman kaya binigyan siya ni Yasmin ng 12 oras na palugit at binalaan itong kapag hindi pa rin nagsalita, tiyak na daraan siya sa hot egg therapy. Samantala, bago umalis sa base, inutusan ng General si Yasmin na hanapin at dakpin agad ang anak ni Salman, o patayin ito. Kung kinakailangan, dahil masyadong kalat ang mga ito at mahirap nang hulihin lahat. Sa kabilang banda, dumating si Dagan sa isang daan sa kagubatan at may humantong sasakyan na nagbigay sa kanya ng baril. Samantala sa base, pinag-aaralan ni Yasmin at Karen sa mapa kung saang bahagi ng gubat maaaring nagtatago si Dagan. Makalipas ang 12 oras, bumalik si Yasmin kay Salman at walang paabong sinabi, nahuli na ang anak mong si Dagan. Sabihin mo, sino ang dapat parusahan, ikaw o siya? Sa pagkakataong ito, unang beses na natakot si Salman. Sinabi niyang inosente ang anak niya at handa na siyang magsabi ng lahat, basta pakawalan lang ito. Agad namang tinawagan ni Yasmin ang general at sinabing handa nang umamin si Salman. Sinabi ng general na kunin agad ang impormasyon at papunta na siya. Ibinunyag ni Yasmin na si Salman ay nagpapatakbo hanggang kasama ng kanyang nakababatang kapatid na si Mehmed Sarf Eres, isang mas malupit pang terorista kaysa sa kanya. Matapos makuha ang impormasyon, kinausap ng general si Karen at binigyan ito ng bagong misyon. Ipinaliwanag ni Yasmin na ito ang pinakamapanganib na misyon dahil maraming gang tulad ni Salman ang nagtatago noon ngunit lumabas na ngayon. Kaya kailangang magtagumpay sila sa kahit anong paraan. Makikita na ngayon si Sarf Eres, ang kapatid ni Salman, na napapaligiran ng maraming armadong bantay. Paglabas niya, may mga sasakyang dumating dala ang mga inosenteng tao na plano nilang patayin kalaunan. Samantala, habang kumakain sa isang restaurant si Karen, lumapit si Degi. Nang makita siya, gusto sana ni Karen bunutin ang kanyang baril ngunit dahil maraming tao, pinigilan niya ang sarili. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Degi, kung gusto mong mahuli si Sarf Eres, bibigyan kita ng mahalagang clue. Alam na sa simula pa lang na kakaibang mga bagay ang gagawin ng babaeng ito sa buong serye.
Tinanong ni Karen kung miyembro ba siya ng gang nila. Sagot ni Deggy, kung miyembro ako, hindi na ako lalapit sa'yo para magbigay ng clue. Iniabot niya ang ilang impormasyon kay Karen na hindi pa ipinapakita sa sandaling iyon. Sa susunod na eksena, ipinapakitang naghahanda si Karen kasama ang buong team para sa bagong misyon habang patuloy niyang hinihikayat ang lahat. Sinabi niyang kung may mab-aigo, babagsak ang buong team, kaya hindi dapat malinlang ni Newman dahil napakaraming patibong sa paligid nila ngayon. Sabay-sabay silang nanumpa, inassemble ang mabibigat na bagong armas, at sumakay sa helicopter para sa huling misyon. Sa base, binabantayan ni Yasmin ang buong operasyon gamit ang mga drone. Samantala, sa hideout ng mga terorista, inuutusan ni Sarf Ares ang mga tauhan niyang patayin ang lahat ng bihag. Habang papalapit sila, dumating ang pamangkin niyang si Dagon na humihingi ng tulong. Pero pagkakita pa lang, agad siyang pinigilan ni Sarf Ares, tinali, at sinabi, tinamaan ka sa kamay, at hindi mo mismo tinanggal ang bala. Ipinatanggal mo ito sa iba. Pagkatapos ay sinaksak niya ang nasugatang kamay ni Dagon at inalis ang bala, kung saan lumitaw na may GPS tracker pala ito. Ibig sabihin, alam ni Sarf Ares na ginamitan siya ng tracker, tanda kung gaano siya katalino bilang terorista. Pero bago pa man makarik ang iba, dumating ang Commando Force at mula sa malayo ay tinamaan sa ulo si Dagon. Naunawaan ng mga tao roon na narating na ng mga komando ang lugar, kaya agad silang lumaban. Nagkaroon ng matinding bakbakan. Isa-isang hinanap at tinapos ng mga komando ang mga kalaban gamit ang mga headshot, habang nagbibigay ng sniper cover mula sa malayo ang iba. Sa gitna ng labanan, naging bihag ng Sarf Ares ang isa sa mga komando. Ibinaba ni Karen ang kanyang rifle, niload ang 9mm pistol, at pumasok sa bahay kung saan nakita niyang bihag ng Sarf Ares ang isa sa kanyang tauhan. Inutusan siya ni Sarf Ares na ibaba ang baril, ngunit mabilis siyang pinaputukan ni Karen at tumalon palabas ng bintana. Pagdating ng ibang komando, nakita nilang parehong nahulog si Karen at si Sarf Ares, parehong nasa kritikal na kalagayan. Sa kabilang dako, ipinakita ang isang babaeng panadero na nakatayo sa harap mismo ng headquarters ng hukbong sandatahan at nakamasid doon, hudyat na may paparating na malaking pag-atake sa Turkish headquarters. Samantala, hindi pa malinaw kung nabuhay o namatay sina Karen at ang teroristang si Sarf Ares. Dito nagtatapos ang Season 2 ng seryeng ito.